2 Corinthians chapter 8. Second Corinthians chapter 8, verse number 5. Shall we stand, please? Basahin po natin yung verse number 1 to 5. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of afflictions, the abundance of their joy and their deep poverty, grounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record ye, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Let us pray. Our Heavenly and gracious Father God, we come before you this morning. Thank you so much, Lord, for this opportunity to hear your word, to study the word of God. Bless us this message today. Give us more understanding. And the Holy Spirit empower us, O God, sa aming pong kalagitnaan. Ikaw po ang siyang maitaas. Kami po ang siyang may baba sa oras pong ito. Maraming salamat po sa oras na ito. Po magpala sa iglesia ito, ganyan din po sa pastor, Pastor Reynon, na mamahala po sa lugar na ito, Lord, ay kayo rin po ang magbigay sa kanya ng wisdom at power po God upang maitaguyod po ang gawain sa lugar nito. Maraming salamat po. Puri ka namin pinapaslamatan. Ito ay aming hiling. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, please be seated. Maraming salamat po. Okay. Title of my message this morning, Sacrificial Giving. Amen? Sacrificial giving, worshiping God through generosity. Okay? Kabahagi pala sa loob ng iglesia yung pagsamba natin. No? Kabahagi pala ang pagbibigay sa pagsamba natin sa Diyos. Hindi natin pwedeng ipagkait yan, hindi natin pwedeng ikaila yan, sapagkat dito natin makikita kung gaano ka marangal ang pagsamba natin sa Diyos sa pamamagitan po ng giving. Alam niyo po, pag pinag-usapan giving, maraming allergy ang Krisyano dyan. No? Maraming tumatanggi dyan. Pero alam natin na dito rin po sinisiyasat ng Diyos ang puso natin. At dito rin po nakasalalay yung pagpapala ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, mga minamahal, ang sacrificial giving, hindi lang po sa salaping tumutukoy yan, kundi maging sa ating sarili. Una, yung pagsamba natin sa Diyos, nandito yung presensya natin. Hindi pa kasama dyan yung salapin natin, yung mga posisyon natin, hindi pa kasama dyan. So dito makikita natin, challenge sa atin ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo sumulat po dito sa Book of Corinthians. Nire-remind niya mga Corinthian church. At ginamit niya ang instrumento ang Philippian church, yung Macedonian church. Na kung saan, itong Corinthian church ay napakayamang iglesia ito, pero salat sila sa pagbibigay. Salat sila sa sacrificial giving. Ikumpara dito sa Philippian church, talagang mayaman sila. Bakit sila mayaman sa pagbibigay? Kasi yung puso nila tama. Siniset nila ang puso nila sa Panginoon. So dito makikita natin, mga kapatid, sacrificial giving is more than offering money or possessions. It is an act of worship that flows from a heart wholly surrendered to God. So dito po makikita, it is an act of worship na kung saan dumadaloy sa ating mga puso.
Bakit? Una, wala na tayong pinagkait sa Diyos. Sarili natin, sinuko na natin sa Panginoon. How much more yung money natin, yung position natin. Kaya isa yan sa nagtulak sa Jerusalem Church. Nalala niyo pa sa Acts chapter 2 na kung saan ay nakikita natin yung puso ng Jerusalem Church. Talagang bininta nila ang kanilang mga pag-aari. Okay? Bakit nila ibininta ka ng pag-aari? Upang itulong dun sa mga tao, sa mga manggagawa ng Panginoon sa Jerusalem Church, upang ipalaganap ang Ebanghelyo. Kasi kapag hindi nila ginawa yun, ang makinabang ng Roman government. So mas mabuti pa para magamit ng church yung mga position nila, yung mga money nila, ginawa nila, dinistribute nila sa mga manggagawa ng Panginoon, kagaya ng mga apostol na nangangaral ng Panginoon. Kaya nag-spread yung gospel. So yan ang purpose po ng mga kapatid. Na po, tayo po ay maging instrumento upang lumawak pang gawain dito sa ambasador. Mayroon kayong mga missionaries na sinusuportahan. Okay? Kaya isa yan sa mga, maging reality lang tayo po. Ang ministry kailangan din ng money. Naniniwala po ba kayo doon? Okay? So, dito po makikita natin na mahalaga po sa atin, pero gusto natin makita dito na ito po ay uri ng pagsamba sa Diyos. Hindi lang yung pag-aawit natin sa Panginoon, hindi lang yung pagbabasa natin ng Bible, hindi lang manalangin tayo dito. Isang bahagi ng pagsamba ang pagbibigay. Lalo-lalo na sa sarili natin na inihandog natin sa Panginoon. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy acceptable unto God, which is your reasonable service. So dito makikita natin, ano po? Paul commends the churches of Macedonia because their generosity was not based on their wealth, but on their devotion to Christ. Okay? Even in this deep poverty, they gave joyfully because they had first given themselves to the Lord. So napakaganda po mga kapatid. Kung hindi maging hadlang sa atin ang sacrificial giving, ang pagbibigay sa Diyos, kung una ang sarili natin ibinigay na natin sa Panginoon. Amen? Amen. Yun po unang halaga. Ano po? Hindi natin kaya i-give up ang mga bagay na ito sa ating pong buhay kung hindi natin isinuko ang buhay natin sa Panginoon. Lalo-lalo ng puso natin. Kasi tandaan po natin, 1 John chapter 3 verse 20, God is greater in our heart, and He knoweth all things. So dito makikita natin mga kapatid, no? Na napakalaga po sa atin ang sacrificial giving. True Christian generosity begins with dedication, not donation. Okay? When God has our hearts, He also has our hands, our time, our resources. So can you imagine that? Kung ang Diyos ay naghahari sa ating puso, hindi niya rin ipabayaan ang ating mga kamay na bukas palad sa mga nangangailangan at maging yung oras natin. Isang part ng pag-surrender sa Panginoon yan. Diba? Yung mga resources natin. Kaya bago tayo umalis sa ating mga tahanan, kailangan nakaprepare lahat yan. Kasi yan ay uri ng pagsamba natin sa Diyos. Yung oras natin, yung money natin, yung mga talento natin, mga treasures natin sa buhay natin. Mga kapatid, mga minamahal, yan po ay paalala sa atin ng ating Panginoon. No? Worship is not expressed through songs and prayers, but also through cheerful and sacrificial giving. Kaya maliwanag sabi ni Apostol Pablo dyan, ano po? Can you imagine itong Church of Philippi, salat sila sa kahirapan. Bakit nagawa nilang magbigay ng totoo at naging magalak sila sa pagbibigay? Kasi tamang puso nila. Nakahanda ng puso nila sa Panginoon. So, bago tayo umalis sa ating mga tahanan, kailangan prepare yung our hearts. Prepare ang ating pagsamba sa Diyos. Dito pa lang,
nakaset na yung mind natin sa Panginoon at yung puso natin upang ang pagsamba natin sa Kanya ay marangal. Okay? So, point number 1, sacrificial giving begins with surrender to God. Yan po talaga ang dahilan. Kaya basahin natin yung verse number 5. And this they did not as we ought, but first gave their own selves to the Lord, and not unto us by the will of God. So kalooban pala ng Panginoon mag-sacrificial giving ka. Hindi lang kalooban ng Panginoon maligtas ka, hindi lang kalooban ng Diyos magpakabanal ka, hindi lang kalooban ng Panginoon magpasakop ka. Kalooban din ng Panginoon magsakripisyo ka. Okay? Yan po ang dahilan, mga kapatid. Ano po? So it is the will of God for us na maging kabahagi tayo sa sacrificial giving. Okay? So, dito po makikita natin, but first give their own selves to the Lord, and not unto us by the will of God. Okay? So yan po mga kapatid, no? Sabi nga nabanggit ko kanina sa Romans chapter 12, verse number 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Okay? Sacrificial giving does not begin with man position. It begins with giving ourselves completely to God. When our hearts belong to Him, our time, our talents, our resources, our positions naturally follow. God is more interested to our surrender than in our offering. Naghahandog naman sa Panginoon, pero hindi mo naman supong ang puso mo sa Panginoon. Useless lahat yun. Baliwala lahat yung pagbibigay natin. Okay? Kasi ang Diyos nakatuon sa ating mga puso. Nakatuon sa pagsuko natin sa Kanya. Wala siyang pakialam kung ano yung ibibigay mo. Ang pakialaman niya ang puso natin kung tama po ba ang pagbibigay natin sa Diyos. Yan po yan, mga kapatid. So, dito po makikita natin ang saripatuman, no? Sa 1 Kings chapter 17 verse 13, makita natin yung attitude ng saripatuman. Alam naman natin yung background ng buhay niya, kung paano niya tinulungan ng missionaryong si Elijah. Diba? So, dito makikita natin na talagang yung sakripisyo nila ang sarili nila, alang-alang sa pangailangan ng missionaryong si Elijah. At dito po makikita natin, mga kapatid, na God's desire our hearts before our gifts. So, alam ng Panginoon. No? Alam din ng Panginoon kung ano yung pangailangan natin. Kahit hindi pa natin i-mention. Alam ng Panginoon may pangailangan ka material, may pangailangan ka financial, may pangailangan ka physical. Alam ng Panginoon. Because God, you know it all things. Alam niya lahat yan. So, bago natin ibuka yung ating bibig, nakaplano na yan sa Diyos. Kaya lang, kailangan na tayo mag-response. Kailangan na tayong sumunod kung ano po ang ipinag-utos sa atin ng Panginoon. Okay? So, dito po makikita natin, maliwanag naman po. Sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And all, hindi lang iisa, kundi lahat. Hindi pinagkait ng Diyos sa atin yung Kanyang pagpapala. Materially, financially, spiritually, physically. Lahat. Binigay na ng Diyos sa atin. Before the foundations of the world, bago niya nilikha ang tao, alam na ng Diyos yung pangailangan ng tao. Nilikha niya yung hangin, nilikha niya yung araw, nilikha niya yung liwanag, nilikha niya yung tubig, kasi yun ang pangailangan ng tao. Diba? Maging mga scientist man, sinasabi nila,
Ang tunay na kabuhayan ng tao, water, light, saka air. So, spiritually speaking, biblically speaking, yan po talaga ang pangailangan ng tao. So, doon pa lang po, hindi na ipinagkait na Diyos sa atin. Ibinigay na sa atin. How much more yung tinatangkilik natin sa Kanya? Dapat ibalik natin sa Diyos. First of all, yung sarili natin. Diba? So, hindi pinagkait ng Diyos sa atin yan. Lahat po yan, ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Okay? So, give yourselves before you give. Yan. Maliwanag dyan sa verse number 5. Okay? Then, letter B, surrender, produce willingly. Ayan. Proverbs chapter 3, verse 9. Nasabi doon, honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. Ayan. When our lives surrendered, honoring God with our possessions become an act of worship. Ayan po. Point number 2, sacrificial giving is an act of worship. Kanina, sacrificial giving is surrender to God. Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Yeah. Sacrificial giving is more than putting money into the offering plate. It is an expression of our worship to God. True worship is giving God our hearts, our lives, our time, our talents, and our treasures because He is worthy. Karapat-dapat ito sa Kanya na dapat ibigay natin yung honor. Can you imagine yung 3 wise men bago sila pumunta sa Bethlehem? Isipin niyo po yung paglalakbay nila. Kung nakalimutan nila yung paghandog nila sa Panginoon, alam nila yung pupuntahan nila yung tagapagligtas si Jesus Christ. Kung nakalimutan nila, babalik sila ulit doon sa Babylon. Can you imagine ilang araw po nilang paglalakbay yun? It takes a month para sila makabalik din para kunin ulit yung offering nila doon. Pero nakita natin mga kapatid, sa kanilang sarili, sa kanilang kaisipan, iniisip ka nila, dalhin ko yung kaloob ko sa Panginoon. Kaya they gave their offering to the Lord. Ano yun? Myrrh, frankincense, and gold. Gold is the picture of the glory of God. Kaya makikita natin dito mga kapatid, ano po, yung ating pong pagbibigay, hindi lang yung oras natin, yung talento natin, yung maganda rin. No? Mayroon kang singing, mayroon kang talento, marunong kang umawit, marunong kang tumugtog ng instrument. Good. Pero sa buong pagsamba natin sa Diyos, wala kang nakabahagi ng pagbibigay. Hindi po kalugod-lugod sa Diyos yan. Ano po? It is not worthy to the Lord. When we give sacrificially, we acknowledge that everything belongs to God. Wala naman tayong magagawa. Lahat, nasa Panginoon lahat. Ipinagkatiwala lang sa atin yung mga tinatangkilik natin. Hindi naman sa atin yan eh. Pinagkatiwala lang, we are good stewards of God. At mayroong karapatan ng Diyos na kukunin sa atin yan. In reality, nangyayari sa atin yan. Kuminsan yung mga yung hindi na pinagayad natin sa Diyos, kinukuha din ng Diyos yan. Sana pupunta? Minsan sa ospital, di ba? Sa mga doktor, magkasakit tayo. Di ba? Laki pa ng pera ang binibigay natin doon sa ospital, sa mga doktor. Pero kung yan, binigay natin sa Panginoon yan. It is more blessed to give than to receive. Yan po yan. Ibibless ng Diyos yan. Okay?
So we are not merely supporting the work of the church. We are honoring the Lord with grateful hearts. Worship is not measured by the amount we give, but by the devotion and faith behind our giving. Kaya napakalaga din po, ipapanalangin natin magkano po ba ang sacrificial giving ko, magkano po ba ang tithes ko, magkano po ba ang offering ko. Dapat pinapanalangin sa Diyos yan. Kasi hindi kayo pagkaloob ng Panginoon ng pagbibigay, hindi pagkaloob sa iyo yung ibibigay mo sa Kanya kung hindi mo ipag-pray. Diba? Naghahanap buhay tayo. Pinaplano natin na tayo ay magbibigay sa Diyos. Eh kung hindi mo naman pinagpe-pray yan, pagkalooban ng Diyos yan. Doon pa lang sa trabaho natin, pwede nang hadlangan ng Diyos yan. Pwede ka nang bigyan ng sakit para hindi ka na makapagtrabaho. Pwede ka na. Pero nakita natin, simula nung ikaw ay nagtatrabaho, naghanap buhay, hanggang nagkaroon ka ng salapi upang ibigay mo sa Panginoon. Doon pa lang proteksyon na ng Panginoon sa atin. Ginabayan na tayo ng Diyos doon. Kapatid, in reality lang, talagang nangyari po yan sa buhay ng Kristyano. Okay? So, God is pleased when our giving flows from love, gratitude, and reverence rather than obligation or a desire to be seen by others. Kaya dito po mga kapatid, nalulugod ang Diyos sa ating pagmamahal, pag-ibig, pagpapasalamat sa Kanya. Di ba? Hindi ba kayo nagpapasalamat na dapat tayo magpasalamat sa Diyos? Lord, nakapagbigay na naman ako ng tithes ko, nakapagbigay na naman ako ng faith promise ko. Salamat, Panginoon. Muli, babalik ulit ako sa trabaho ko. Bibigyan niyo muli ako ng lakas upang makapag-ipon para may maibigay ulit ako sa sunod na Sunday. Di ba? Napakagandang conversation yan sa Panginoon. Na dapat tayo magpasalamat. In everything give thanks, for it is the will of God in Christ Jesus concerning. Kalooban ng Panginoon magpasalamat ka lagi. Sa panalangin, diba? Sa pagpapasalamat sa Diyos, kalooban niya, mga kapatid. So dito pa nakikita natin na give unto the Lord the glory due to His name. Bring an offering and come into His courts. Psalms 96 verse 8. Yan po. Tingnan natin yung ginawa ni Mary. Sino si Mary? Si Mary po yung nag-anoint sa paa ni Jesus, sa buhok ni Jesus Christ, sa ulo ni Jesus Christ. Ibinuhos na yung kwento doon, yung pabango. Kaya nagalit kasi Judas Iscariote doon. Diba? Sayang nang hinayang si Judas Iscariote na ibinuhos lang ni Mary yung pabango sa ulo ni Jesus Christ. Pero alam niyo po ba? Kapag ginamit natin para sa Panginoon, may halaga po yun. Hindi na sayang yung ginawa natin sa Panginoon. Sabi nga ng Bible, for God is not unrighteous to forget your work and labor your love. Hindi kakalimutan ng Diyos yun. Magiging memorable sa Panginoon yun, yung ating mga binibigay sa Kanya. Kaya, Mary gifts was very expensive, yet she willingly poured it out on Jesus' head. Others thought it was a waste, but Jesus accepted it as an act of love and worship. Tinanggap ng Panginoon yun na may pagmamahal si Mary at yung pagsama niya sa Diyos. Mary valued Christ more than the cost on her offering. Her sacrifice revealed a heart devoted to the Savior. Bakit na niya ginawa yun?
Kasi alam niya, yung ginagawa niya sa Panginoon, mahalaga. Una, sign of love. Tanda ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Hindi ka pwedeng magbigay na wala kang pag-ibig sa Diyos. Maliwanag po yan. Kung mahal natin ang Panginoon, hindi natin ipagkait maging ang sarili natin at yung ating mga tinatakili. Ang Panginoon po ang mauunor po dyan. Okay? When we worship God through sacrificial giving, we declare that Christ is more valuable than anything we possess. Kaya mahalaga po. May value po yan sa Panginoon. Kahit yung maliit lang. Can you imagine yung widow woman? Di ba nagbigay lang ng ilang mites yun? Sa Panginoon. Samantala itong mga Hudyo sa tabi niya, nagbigay din sila. Pero sino ang nakita ng Panginoon doon? Nagiging valuable. Kaya doon sa widow woman, yun na lang pinagkait niyang salapi. Yun lang tinatago niya sa lapit. Hindi niya pa pinagkait sa Panginoon. Kaya mga kapatid, makikita natin, no? Napakalaga sa ating kung sarili na tayo po dapat matuto tayo magbigay. Lalo na yung pagdating sa sakripisyo. Okay? Worship God by giving with thankful heart. Give your best, not merely that is left over. Remember that every offering is an expression of your love for Christ. Let your giving reflect your trust in God's faithful provision. Do you believe the Lord Jesus Christ is a great provider? Kaya napakasarap tanggapin, napakasarap i-claim sa sarili natin yung Philippians 4:19. Ano sabi doon? But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. I-claim mo yung talata na yun kung ikaw ay sumusuporta ng missionary. I-claim mo yung verse na yun kung ikaw ay nagbibigay ng ikapo. Yung faith promise mo. Pwede mo i-claim yan. Kasi naging reality sa buhay mo yan. Naging totoo po yan ng Diyos, hindi siya nagkukulang. Maging si Haring David man, sinasabi niya sa kanyang sarili, simula nung ako'y bata hanggang ako'y naging matanda na, kailanman hindi ako pinabayaan ng Diyos. Tanungin natin sarili natin, pinabayaan ka ba ng Diyos? Nagkukulang bang Diyos sa atin? Siguro, mas sagot natin sa ating sarili, hindi. Hindi nagkukulang ang Diyos sa atin. Sapagkat lahat binigay niya sa atin. Na maging satisfied tayo sa ating kalagayan. Especially tayo po yung mga Christian. Okay? Letter A. Worship God with our cheerful heart. 2 Corinthians 9 verse 7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly, nor of necessity. For God loveth a cheerful giver. Malaki nga salapi na ibigay mo sa offering box. Pagbalik mo dyan sa upuan mo, nakasimangon ka na. Diba? Nang hinayang ka pa sa iyo, hindi mo na naibigay. Mayroon pa ng paglalanan niya. Diba? So dito pa lang, yung outcome ng faces mo, yung reaction ng faces mo, hindi ka naging masaya. Kasi hindi naging masaya puso natin. Kapag nakasalalay sa puso, attitude yan. Pero pag masama puso natin, bad attitude. Ang
Ang pagbibigay attitude, dapat may karakter tayo. Ano yung karakter natin? Cheerful people. Dapat masaya tayo nagbibigay. Sapagkat ang puso natin umaapaw sa kagalakan. Like ang Philippine Church. Talagang umaapaw ang kanilang mga puso. Hindi mapipigilan ang kagalakan nila. Kahit salat sila sa kahirapan. Sabi niya, deep poverty sila. Malalim na kahirapan. Pero nakikita natin dyan, maging si Apostol Pablo man natuwa sa mga attitude nila. Nasa kabila, nasa salat sila sa kahirapan, nagawa nilang maging masaya. Kaya yung keyword ng Philippian, yung book of Philippi, rejoicing. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Philippians chapter 4 verse 4. Yun po yan. Ano po? Dapat tayo po maging masaya. God values the attitude of the giver as much as the giver. Kaya may halaga po ang pagbibigay natin. May attitude kang ganyan, masayahin, nagbibigay, qualified sa Diyos yan. Lalo ang Diyos natutuwa sa binibigay natin sa Kanya. Hindi sinusukat kung gaano kalaki ang binibigay mo, sinusukat ko ang gaano kalaki ang puso natin. Hindi tinitingnan kung gaano kalaki ang salaping may bibigay mo. Tinitingnan ng Diyos kung gaano kalaki yung puso natin sa pagbibigay. Dapat maging masaya tayo lagi. Okay? Letter B, worship through sacrifices. Hebrews chapter 13 verse 16. But to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices, God is with us. So makita natin dyan mga kapatid, nalulugod ang Panginoon sa ating mga sacrifices kasi kabahagi ng pagsampayan sa Kanya. Okay? Generosity pleases God because it reflects His own giving nature. Point na number 3 na tayo for the sake of time. Sacrificial giving reflects the grace of Christ. Ayan po ang pangatlo nating mensahe ngayon. Sacrificial giving reflects the grace of Christ. Kaya ang pagbibigay, biyaya po ng Diyos yan. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Tingnan natin, balikan natin yung 2 Corinthians chapter 8. Kung anong kulang ng Corinthian Church. Verse 7 tayo, no? Sabi niya, therefore, as you abound in everything, in faith, and in utterance, and knowledge, and in diligence. Yes, sabi niya, may pananampalataya kayo, sagana kayo sa pananampalataya, sagana kayo sa panalangin, sa kaalaman, ang salita ng Panginoon, sa kasipagan, sabi niya, and in your love to us, see that you abound in this grace also. May kulang kayo. Sabi niya po sa Pablo, nakita niyo na, may kulang ninyo, biyaya ng Diyos. Sabi niya, see that you abound in this grace also. Kulang kayo sa grace giving. Nasa inyo ng panalangin, yes. Mayroon pa kayong prayer night, mayroon pa kayong cottage prayer meeting, sagana kayo sa panalangin, sagana kayo sa pananampalataya, sagana kayo sa kasipagan, on fire kayo sa gawain, yes, nandiyan po yung attitude ninyo sa pagsampa ninyo sa Diyos. Pero may kulang. Sabi niya po sa Pablo, yung grace giving, hinahanap niya. Nasaan yung grace giving mo? Nawala. Kaya sabi niya po sa Pablo, verse 9, for I know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Amen. Ang tunay nating kayamanan, hindi po yung kayamanan material. Kayamanan espiritual. Sagana tayo sa biyaya ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Sagana tayo sa biyaya ng kaligtasan. Amen?
Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace are you saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Biyaya ng Diyos yan. Kaya naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos, hindi dahil sa galing ng mga maral. Hindi galing sa ating sarili. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Sagana tayo dyan. Ano sabi ng 2 Corinthians chapter 12? My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Kaya yung lakas natin, biyaya rin ng Diyos yan. Yung sakripisyo natin, biyaya ng Diyos yan. Lahat po yan, biyaya ng Panginoon. Kaya dapat po, makikita natin sa ating sakripisyo, yung pagbibigay natin, reflection yan the grace of God. Okay? Jesus is the greatest example of sacrificial giving. He gave everything so that we might receive eternal life. Yan ang dahilan, mga kapatid. Yan ang tunay nating yaman na magkaroon tayo ng eternal life. John chapter 10 verse 10, ano sabi doon? Hindi pumarito ang magnanakaw upang magnakaw o pumatay. Siya'y pumarito para tayo pagkalooban ng buhay ng walang at pasasaganahin pa ang ating buhay. Amen? Kaya, nakita niyo po, di ba? Tuloy-tuloy pa rin ang hanap buhay natin. Wala tayong karamdaman. Blessing po yan. Tuloy-tuloy pa rin paglilingkod natin sa Panginoon. Mayroon pa rin tayong binibigay sa Diyos. Di ba? Kasi may lakas tayo. Kaya lahat ng kalakasan natin, i-claim natin na by the grace of God yan. Kasi taglay na natin yung mayroon tayong kaligtasan. Nasa atin ang buhay mo lang doon. Mga kapatid, pinangako na ng Diyos sa atin yan, kailanman hindi siya magkakamali sa kanyang pangako sa atin. Christ gave Himself for us. Sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might be rich. Yaman natin. No? Romans chapter 8 verse 17. Romans chapter 8 verse 17, sabi niya, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. So be that we suffer with Him, that we be also glorified. Tinan niyo, tayo po'y tagapagmana ng Diyos. Kasama ng tagapagmana ni Kristo. Kung si Kristo po ay tagapagmana ng tayo din po. May karapatan din tayo na magmamayari ng kayamanan ng Panginoon. Kaya, ikaw mahirap ka ngayon. Bukas makalawa, pupromote ng Diyos buhay natin. Tataas ka rin ng Diyos. Not based in our material things, but also in our spiritual things. Ayan po mga kapatid. It reflects God's grace. Our giving should reflect Christ's selfless love. We give because God first gave. Ayan. Ang sabi sa John chapter 3 verse 16, yan na po ang puso ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting. Ano ang pinakadakila dyan? Mayroon tayong great love, great light, and great life.
Sino yung great light? The Lord Jesus Christ. Siya yung dakilang pag-ibig, siya yung dakilang liwanag, siya po yung dakilang buhay natin. Can you imagine eternal life? Binigay sa atin ng Panginoon. So God's generosity is the model for Christian generosity. Sino ba tularan natin? Yung Diyos na sa libutan? Hindi naman po. Si Kristo. Siyempre Christian tayo. Nakakabit tayo sa pangalan niya. Diba? Pag inalis mo si Kristo at hindi mo sinundan si Kristo, hindi ka Christian. Mabigat na sabihin niya. Eh, Pastor, naligtas naman ako eh. Paano ba nga naligtas kung hindi ka sumusunod sa Diyos? Wish na po yung kaligtasan mo. Wish na po yung maging Krisyano. Diba? Sabi ng John chapter 15 verse 5, for without me, you can do nothing. Kung wala kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kaya dito po makikita natin mga kapatid, ano man ang ginagawa ni Kristo, naging model siya sa atin. Na dapat natin siyang tularan. Sapagkat siya ay good example sa ating mga attitude, sa ating mga binibigay sa Diyos. Okay? So, point number 4 na tayo. Sacrificial giving brings glory to God. Yan po napakaganda. Sacrificial giving brings glory to God. Ano man po yung ginagawa nating pagsasakripisyo, mapasalaping man niya, mapasarili man niya, gawin natin ito sa kalalaki ng Diyos. Ano sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31? Whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Amen? Gawin natin ito sa kalalaki ng Panginoon. Si kalulugod ng Panginoon, hindi si kalulugod natin. Okay? When believers give faithfully, people see God's grace at work and glorify Him. Yan po yan mga kapatid. Kaya maraming naliligtas. Maraming na-accomplish na gawain. Sino nag-glorify dyan? Yung pastor? Yung worker? Hindi. Yung Diyos. Gawain yan. Hindi natin gawain yan. Instrumento lang tayo. Naging kabahagi lang tayo dyan sa gawain na yan. Pag ang isang kaluluwa ay naligtas, hindi dahil sa karunungan natin, hindi dahil sa kapangyarihan natin, dahil sa banal na Espiritu na nagkilos na niya. Kaya naligtas yung tao niya. So sana makita natin dapat, ano man kung ginagawa natin, gawin natin ito sa kalulutihan ng Diyos. Hindi sa ating kalulutihan. Pag pinagpapala yung church, sabi ng mga tao, binibili si pastor. Yung glory kay pastor, hindi na sa church, hindi na sa Panginoon. So maging maingat tayo. Dapat yung kalulutihan sa Diyos. Huwag nating kunin ang kalulutihan sa Diyos. Para tayong si Herod, di ba? Kinuha yung kalulutihan sa Diyos. Ano nangyari sa kanya? Nagkauuod siya. Pinatay siya ng Panginoon. Di ba? Kinuha yung glory sa Panginoon. Di ba? Ano mga accomplishment ng pagsamba natin sa Diyos mong kapurihan? Di ba? Na-bless ka sa mensahe, naligtas ka ngayon. Sa Diyos mo ibalik yung kapurihan. Yung glory sa Kanya, hindi sa atin. Mga kapatid, yan dapat natin ingatan yan. Okay? Philippians 4:18. I am full, having received an odor of a sweet smell, sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Maging si Apostol Pablo man, nagtestimonya sa Philippian Church. Nabusog ako, nakatanggap ako ng mga sakripisyo ninyo, naging mabangusam nyo, naging katanggap-tanggap ang pag-andog ninyo. Sabi niya, sa Diyos ang kapurihan. Well-pleasing to God. Mga kapatid, faithful giving is a pleasing offering before God. Okay? Giving produces thanksgiving. 2 Corinthians 9:11, which causes through us thanksgiving to God. Laging magpasalamat tayo lagi sa Diyos.
Sa Diyos lagi ang naka-address yung glory. Huwag sa ating mga kapatid. Pinagpapala ka? Amen. Praise God. Sa Diyos dapat ang glory. Amen? Hindi sa atin. Huwag natin kunin yung kalatian sa Diyos. Okay? Generosity result in praising and thanksgiving to God. The Macedonian believers teach that sacrifice giving begins with wholehearted surrender to the Lord. Worship is demonstrated not only by the we sing, but by what willingly offer to God. Then, when we give ourselves first, our generosity becomes joyful. Our offerings become worship, and God is glorified. As followers of Christ, may we imitate His grace by giving with surrendered hearts, cheerful spirits, and unwavering faith. Yan po ang conclusion natin sa umaga po. Kaya dapat huwag tayong matinag sa ating pananampalataya. Dapat masaya tayong nagbibigay. Supot yung puso natin sa Panginoon. At lagi namin isipin lahat ng ginagawa natin. Bigay natin yung glory sa Diyos. Magpasalamat ka, mayroon kang binibigay, wala. Plano pa ngayon. Mabawi ako sa sunod sa iyo, Panginoon. Huwag kang mangako. Kundi gawin natin sa sunod na pagtitipon natin. Sana may bigay ko na yung best ko, Panginoon. Sana ibigay ko na yung best ko sa pag-awit sa inyo. Yung aking talento, yung aking treasure, huwag ko ipakalit sa inyo. Kasi kayo po ang nagmamahalan niya. Katiwala mo lang kami. Okay? 2 Corinthians chapter 4 sa ating paborito. 2 Corinthians chapter 4. First Corinthians chapter 4 pala. Sorry. 1 Corinthians chapter 4, verse 1. Let a man so account of us as the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Yan po. Tayo po'y katiwala lamang sa mga misteryo ng Diyos. No? Na ipinagkatiwala sa atin yung mga gawain. Pamamahala, anumang klaseng pamamahala. Lahat po yan, katiwala lang ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo lagi sa Diyos na nagagamit tayo. Alang-alang sa kanyang kalawatian. Kaya, tumagal ka man sa gawain ng Panginoon sa ministry, praise God. Dahil sa Diyos yan. Kaya pinibigyan ka pa ng consistent in life. Pagpatuloy sa kabila ng mga struggles, sa kabila ng mga trials sa buhay natin. Do you believe the Lord Jesus Christ is faithful? Ano sabi niya sa 1 Corinthians 13 verse 13? Sino nakamemorize niya? There are no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. Gumagawa ang Diyos ng kaparaanan para matakasan natin yung mga struggle natin. Dahil ang Diyos matapat sa atin. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Matapat ang Diyos sa atin. Kaya sa Kanya lamang ang kalutian, ano man ang ating natatanggap sa Kanya. Okay? So muli, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay manalangin.
Salamat tayo sa Diyos sa pinagkaloob sa ating mensahe ngayong umagang ito about sacrificial giving. Let us pray. Ama naming Diyos, sa langit, salamat po sa salita